Ang lalaki ay mausisang pumatok sa kanyang bungo, ngunit hindi inaasahan na agad tumunog ang sistema. At sinabi pa ng matanda sa kanyang harapan, na basta maabot ang tiyak na antas, maaari siyang tuloy-tuloy na mag-evolve, at maging mas mataas na nilalang sa mga goblin. Kung ibang tao iyon marahil hindi man lang may isip, ngunit ang bida ay naniniwalang magagawa niya. Dahil noong siya ay muling isinilang, natuklasan niyang dala niya ang alaala ng nakaraang buhay. Kahit nakakadismaya ang maging isang goblin, wala naman siyang ibang pagpipilian. Ngunit hindi niya inasahan, na makalipas lamang ang 2 araw at kalahati, ang kanyang katawan ay lumaki bilang isang adulto. Hindi lang natutunan niyang magsalita agad, nakakakanta at nakaksayaw pa siya. Ngunit sa araw ng pagkain, sinabi ng matanda na iyon ang kanilang huling handa, na ibig sabihin mula ngayon sila na ang maghahanap ng pagkain. Nang marinig ito agad nagkaroon ng plano ang bida. Una niyang nilapitan ang pinakamalaking kaedad, dahil mas epektibo ang mangaso kung 2 sila. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, pumunta silang 2 sa isang gubat, at nagsimula sa kanilang unang pangangaso. Mula sa damuhan ay may narinig silang kaluskos. Ayon sa plano ng bida, si Gobuji ang tatakbo upang habulin ang biktima, at siya naman ay nagkubli sa puno ng mas maaga. Nang dumaan ang hayop sa ilalim, bumagsak siya mula sa puno at pinatumba ito. Habang nagdiriwang siya sa tagumpay, si Gobuji ay hindi nakatiis sa tukso ng pagkain, at nais na kainin agad ito. Siyempre hindi pumayag ang bida. Kaagad niyang ipinaunawa kung sino ang hari at reyna. Pagkatapos sinalis ng bida ang sungay ng hayop, para makita kung maaari itong gawing sandata. Ngunit sa mismong oras na kanyang nahawakan, bigla siyang nakakita ng isang linya ng teksto sa kanyang isipan. Bago pa niya maunawaan ang sitwasyon, si Gobuji sa likuran ay matagal nang naglalaway. Wala siyang nagawa kundi hayaang busugin muna ito. Pagsapit ng 2 araw, huling nangaso ang bida ng kuneho gamit ang parehong paraan. At dahil sa sandatang nakuha kahapon, mas mataas na ngayon ang kanilang bisa. Nang mahawakan ang bagong sungay, muli siyang nakakita ng teksto sa isipan. Ngunit hindi na siya nag-isip pa, at inuna muna ang busugin ang sarili. Ngunit nang malunok ang pagkain, nalaman niyang nakakuha siya ng kasanayang tinawag na mabilis na kuneho. Sa nakita ay agad niyang naunawaan. Ito mismo ang dati niyang kakayahang sumipsip. Anumang bagay ito, basta makain ay may tsansang makuha ang kakayahan ng kalaban. Hindi niya inakalang madadala rin ito sa kanyang muling pagsilang. Bagaman parang na-reset ang lahat ng nakaraang kakayahan. Pero dahil sa kasanayang ito, may pag-asa siyang lumaban sa malalakas na halimaw. At ang balitang kumain siya ng sungay na kuneho, ay mabilis na kumalat sa kanilang tribo. Isa pang ang nagngangalang Gobom ang lumapit, at agad siyang binuhusan ng papuri at paghanga. Paano naman ako? Karaniwan lang. Kahit medyo nahihiya siya, ngunit sa inosenteng anyo ng kausap, sinubukan niyang imbitahin ito sa pangangaso bilang magkakampi. Agad namang pumayag si Gobom. Ngunit hindi inaasahang biglang bumuhos ang ulan kinabukasan. Kaya ipinagpaliban muna ang pangangaso ng 3. Samantala sinamantala ng bida ang pagkakataon para pumunta sa bodega. Nagbalak kumuha ng gamit upang makagawa ng sandata. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niyang may ilang babae roon na nakakulong. Bagaman may hinuha siya sa kanilang pakay, hindi na niya ginasto pang alamin ng mas malalim. Dumating si Gobuya sa oras na iyon. Nakita niyang masipag ang bida, at sinabi niya ang ilang bagay tungkol sa ebolusyon, na basta katukin ng bahagya ang ulo, makikita ang kasalukuyang antas, at kapag umabot sa antas na 100, maaari na itong mag-evolve sa mas mataas na anyo. Kinabukasan, sumali si Gobong sa grupo ng bida sa pangangaso. 3 silang may kanya-kanyang tungkulin, at mahusay ang kanilang pagtutulungan. Sa isang kisap mata ay nakakuha sila ng maraming huli, ngunit hindi tulad ng dati. Ngayon ang karne ng ahas ay nagbigay ng 5 kasanayan. Naramdaman ng bida na mas lumakas siya. Pagkatapos ay pumasok silang 3 sa isang kuweba, at laking gulat nila nang makasalubong ang daan-daang paniki. Buti na lamang ginamit ng bida ang natutunang kasanayan. Isang tingin lang ay hindi na gumalaw ang mga ito, at doon nalutas ang krisis. Matapos malasahan ang masarap na karne, nakamit ng bida ang kakayahan ng paniki. Ngunit hindi nila alam, na ang ilang kasamahan sa likuran ay matagal nang nagugutom. At dahil sa selos, binalak nilang samantalahin habang natutulog ang bida, at bugbugin siya ng patago. Pero buti na lang ginamit ng bida ang pakiramdam sa aura, at agad siyang nagising nang maramdaman ang panganib. Kaya hindi nakapagtaka, na agad niyang natalo ang 6 na goblin. Ngunit may isang malas, na namatay dahil hindi nakontrol ng bida ang lason. Narinig ni Gobom ang kaguluhan at dali-daling lumapit.
At agad na gustong ipaghiganti ang bida. Ngunit napigilan siya ng bida sa huli. Kung hindi ay nadagdagan pa ang bangkay sa lupa. Kinabukasan itinoon ng bida ang atensyon sa isang orc. Bagaman malakas ito na parang baka. Ngunit sa perpektong pagtutulungan ng tatlo, mabilis na natalo ang orc sa laban. Dagdag pa ang makamandag na sandata ng bida. Walang baboy ang nabuhay ng lampas 2 minuto at kalahati sa kanyang kamay. At matapos kainin ang laman ng orc, nakamit ng bida ang kakayahang makaintindi ng ibang wika at pagtukoy ng gamit. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Upang maiwasan ang kagaya ng kagabi, nagpasya siyang dalhin pabalik ang bahagi ng pagkain at ipamahagi sa mga hindi marunong manggaso. Bagaman may alinlangan, tinanggap pa rin ng mga kasama ang biyaya ng bida. At nang matulog siya ng gabing iyon, ay lumitaw na abiso ng sistema sa kanyang isipan. Naabot na ang kondisyon upang maging mid-goblin. Nais ba niyang agad mag-evolve? Dahil sobrang antok siya, pumili na lang siya ng oo. At pagkagising kinabukasan, laking gulat niyang nagbago ang kanyang anyo. Mas malakas ang kanyang katawan. At mas kahawig na rin ang kanyang mukha sa nakaraang buhay. At hindi lang siya ang nagbago. Maging si Gobuji ay malinaw na nagtagumpay sa ebolusyon. Kahit hindi pa nagbabago si Gobom. Masaya siya sa bagong anyo ng dalawa. Napatulala pa nga si Gobuya sa eksenang iyon. Dahil 2 linggo't kalahati pa lang mula nang sila'y ipinanganak. Napakakaiba talaga. Ngunit si Gobuji ay tila walang espesyal na pakiramdam. Ang gusto lang niya ay makipaglaban ng seryoso sa bida. At syempre hindi tumanggi ang bida. Napaka-inosente mo. Hindi ka pa natalo, Gobuji. Ang astig mo, Gobirin. Ngunit kakalaban pa lang nila. Naramdaman ng bida ang isang panganib. Kaya agad niyang tinawag si Gobom na nakatago. At iniabot sa kanya ang ginawang pana. Samantala sa kabilang dako, isang grupo ng mga lobo ang dumarating na parang bagyo. Walang kalaban-laban ang grupo ng mga kunhong may sungay sa pag-atake. Nang makita ng orc ang masamang sitwasyon ay agad nagtangkang tumakas. Ngunit agad siyang pinunit ng mga lobo na papalapit. Sa oras ng pagkain ng mga ito, agad sinenyasan ng bida si Gobom na umatake. Isang palaso na may lason ang tumama diretso sa hari ng mga lobo. Sumugod naman ang bida at si Gobuji na may hawak na sandata. At dahil wala nang utos mula sa hari ng mga lobo, nagulo ang natitirang mga lobo. At mabilis na nalipol ng dalawa. Ito ba ang kanilang pinuno? Nakakuha ng kasanayang tinatawag na pangkat na pangangaso. Kahit hindi pa niya alam ang ibig sabihin ng kasanayang ito, hindi na niya ito pinansin muna. Dinala ng bida ang mga bangkay ng lobo pabalik sa tribo. At pinakain niya ang lahat. Ang tanging kapalit ay kung gaano ang makakain. Ganon din ang dapat nilang ibalik balang araw. Naguluhan ang mga kasamahan nang marinig ito. Dahil imposibleng magawa iyon, kaya lumuhad sila sa bida. At nakiusap na turuan sila ng pamamaraan ng pangangaso. Hindi tumanggi ang bida, dahil itinuring na niyang mga kasamahan ang mga ito. Ipinakita ng mga kasamahan ang kanilang pasasalamat at paggalang. At doon lamang napagtanto ng bida, na baka ito ang epekto ng kasanayang pamumuno sa grupo. At sa puntong iyon ay may plano na rin siya, na upang lumakas, kakain siya ng kakain. Mabilis na lumipas ang isang araw. At nagsasanay ang iba pang goblin sa ilalim ng kanyang paggabay. Ngunit hindi makita si Gobom. Nagtaka siya kung bakit. Gobom, hehe. Astig, mabilis na lumipas ang isang araw. Triumphant na bumalik ang unang henerasyon ng mga goblin mula sa pangangaso. At bukod sa masaganang pagkain ang kanilang dala, kasabay nito ay nakabalik sila na may dalang 5 babae na tao. Alam ng bida na likas na sa mga goblin ang magparami. Ngunit bilang dating tao ay hindi niya kayang balewalain ito. Kaya hiniling niya sa pinuno ng unang henerasyon, na ibigay sa kanya ang pangangalaga sa mga babae. Ngunit para sa ganitong kahilingang walang basehan, nagngit-ngit ang pinuno nang marinig ito. At agad na gustong parusahan siya. Ngunit dumating ang 2 babaeng goblin. At iminungkahing magharap na lang ang 2 pinuno ng henerasyon. Ang mananalo ang magiging pinuno ng tribo. Pareho silang pumayag. Ngunit sa loob lamang ng 2 segundo't kalahati, lubusang natalo ng bida ang pinuno ng unang henerasyon. At lahat ay dahil sa kanyang kasanayang pagsipsip. Anumang bagay ito,
Basta makain ay maaaring makuha ang kakayahan ng kalaban. Gaya ng sapot ng gagamba na nasa kanyang harapan. Sa laban na iyon, formal nang naging pinuno ng tribo ang bida. Bagaman pumayag ang dating pinuno sa salita, makikita pa rin ang hindi pagsang-ayon sa mukha ng iba. Pagkatapos ay dinala ng bida ang 5 babae sa isang bodega, at nangakong poprotektahan ang kanilang kaligtasan, at sisiguraduhin ang kanilang pagkain at pananamit, at sa huli ay ibabalik sila sa bayan ng tao. Ngunit kapalit nito, nais niyang matuto ng kaalaman mula sa kanila. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang 5 babae, at ang bida ay tahimik na umalis sa gitna ng kanilang pag-iyak. Naalala niya ang malungkot na sinapit ng naunang grupo ng babae. Kaya ito na ang pinakamalaking hakbang na kaya niyang gawin ngayon. Kinabukasan nagdala ang bida ng masarap na pagkain sa kanila. Sabi nga nila masarap na pagkain ang lunas sa sugat ng puso. At mula rin sa kanila nalaman ng bida, na bagaman hindi nag-i-evolve ang mga tao tulad ng goblin, ngunit maaari silang magkaroon ng maraming propesyon. Gaya ng tagapagsuri at panday mula sa 5. Maging kusinero at mananahi, alchemista, at isang bagitong mandirigma na may magandang pagtingin sa bida, upang mapalakas ang buong tribo. Araw-araw isinasagawa ng bida ang pagsasanay. At kung may unang henerasyon na hindi susunod, siguradong makakatikim sila ng bagbog. Habang tumatagal, tahimik na umusbong ang binhi ng paghihiganti sa kanilang puso. Ngunit alam nilang hindi nila kayang talunin ang bida. Kaya nang dumating ang gabi habang lahat ay natutulog, palihim silang pumasok sa bodega, at nilapitan ang 5 babaeng tao. Ngunit hindi nila alam na gising na ang bida gamit ang kanyang pakiramdam. Agad silang nabihag ng sabay-sabay. Hindi ko ba sinabi na bawal kayong humipo sa kanila? Mga bata pa kayo kaya hindi nyo alam kung ano ang lasa ng babaeng tao. Pasensya kung natakot ko kayo. Dumating si Nagobom nang marinig ang ingay. At matapos malaman ang nangyari, inutusan ng bida si Gobuji na ilabas ang mga nahulog. At pinatawag ang iba pa sa gubat. At malinaw ang layunin, upang takutin ang iba. O sige mga kasama, ngayon malinaw na ba ang mga batas ng ating nayon? Kung ganoon pwede nang umalis. Pagkatapos ng insidenteng ito, naging masunurin ang unang henerasyon ng mga goblin. At muling nagsimula ang bida sa landas ng pangangaso at pag-angat. At mas malalakas na halimaw na ang kanyang pinipili ngayon. Matapos kainin ang laman ng isang kabayong may 3 sungay, agad niyang nakuha ang iba't ibang kakayahan gaya ng paggaling at pagpapalakas. At ang pinakamalakas dito ay ang tinatawag na kasanayang 3 sunod na atake. Isang beses lang sumaksak ang espada, ngunit lilito ang 3 anino ng atake. Nang dumating ang gabi, handa nang matulog ang bida. Ngunit ginaisang siya ng boses ni Pula. Ngunit walang sinabi ang kabilang panig. Sa halip ay natural lang siyang humiga. Sa simula ay hindi pinansin ng bida. Marahil natakot siya sa nangyari kagabi. Ngunit pagkagising niya, nakita niyang may isa pang gobom sa kanyang tabi, na nagdulot ng pananakit ng kanyang braso. Ngunit hindi doon nagtapos ang sorpresa. Hindi inaasahan na si Gomajiyang na may puting buhok ay nag-evolve din bilang mid-goblin ngayong araw. Nakita niyang sapat na ang lakas. Binalak ng bida na bumuo ng isang hukbong goblin. Si Gobuji ang magiging pinuno ng armadong unit. Si Gobom ang pinuno ng pang-ataking pangmalayuan. Si Hubuli ang pinuno ng magaang armadong unit. Si Gobajiyang naman ang pinuno ng unit ng suporta. At ang departamento ng mahika ay kay Wo Boxing na tanging salamangkero. Matapos ipamahagi ang pagsasanay sa bawat pinuno, nagpunta ang bida mag-isa sa mas malalim na bahagi ng gubat. At hindi tulad ng mga nakaraang laban. Ngayong subukan niya ang kanyang bagong kasanayan, na tinatawag na mahika. Marahil dahil unang beses niya itong ginamit, naramdaman ng bida na kayanan niya. Hindi niya namalayang nakalayo na siya, hanggang makita niya ang mga bitak sa lupa na nakakatakot, at naalala niya ang babala ni Gobuya noong bata pa siya, na huwag kailanman pumasok sa hilagang gubat. Dahil doon naninirahan ng pulang oso na kinatatakutan maging ng mga dakilang goblin. Ngunit nang maisip niya iyon, nakatayo na ito sa kanyang harapan. Kung ibang tao pa iyon siguradong tatakbo na agad. Ngunit hindi natakot ang bida. Bagkus ay nasabik pa siya. Hindi lamang siya lalaban, kundi kakainin pa ito upang lumakas. Nagsimula ang matinding laban. Agad gumamit ng pinakamalakas na mahika ang bida.
Ngunit dahil sa likas na pakiramdam ng mabangis na hayop, binuwis ng pulang oso ang isang braso, upang makaiwas sa nakamamatay na mahikang atake. Nang makita ang sitwasyon agad lumipat ang bida sa pakikipagsuntukan. Ngunit hindi niya inasahan, na napakatibay pala ng bungo ng kalaban. Maging ang ipinagmamalaki niyang sapot ng gagamba, ay agad na winasak ng lakas nito. Pas nakakagulat pa, kayang bumuga ng pulang oso ng apoy na 2,000 degree. Ang biglang ataking ito ay nagbigay sa bida ng pagdududa sa sarili. Upang matalo ang kalaban, kailangan niyang handang mamatay, at nang muling bumuga ng apoy ang pulang oso, una siyang gumamit ng tubig upang depensahan, at sinamantala ang usok na lumaganap, at itinarak ang sandata sa bibig ng kalaban. Akala niya tiyak na itong tagumpay, ngunit sa susunod na sandali siya ay tinilapon ng isang sampal. Bagaman nakatulong ang slime bilang panangga, ngunit isa pang tama ay siguradong kamatayan. Gayunpaman, hindi siya umatras, bagkus mas tumindi ang kanyang determinasyon. Gusto kong kainin ka. Lumipas ang isang araw, at nagising muli ang bida, matapos kainin ng palad ng oso. 2 kasanayan ang lumitaw sa kanyang isipan. Ngunit siya'y nawalan muli ng malay dahil sa labis na pagod. At biglang nag-abiso ang sistema na nalampasan niya ang limit ng antas. At maaari na siyang mag-evolve bilang bihirang dakilang goblin. Sa kanyang malabong kamalayan, pinili niya ang ebolusyon, at nang muling damilat ang kanyang mata, nagtaka siya na tila lumiit ang hawak niyang espada. At nang suriin ng mabuti, napagtanto niyang nag-evolve na ang kanyang katawan bilang dakilang goblin. At nang bumalik siya sa nayon, nagulat ang lahat ng kasamahan sa kanyang anyo, ngunit agad siyang nakilala ni Gobom. Ako'y nakabalik na. Sobrang nag-alala ako sa iyo, Baga. Array.